Si Alona ay nagpakasal sa edad na 22. Simple lamang ang naging selebrasyon, yung tipikal na sinaunang kasal sa probinsya. Nagkatay ng 2 baboy, may pasayaw gabi bago ang kasal, at syempre hindi mawawala ang payabangan ng ninong at ninang sa pagsabit ng kani-kanilang regalong pera. Uso pa ang regalo ng mga plato, electric fan, lutuan at kung ano-ano pang gamit noon. Bilang bagong mag-asawa, ginamit ni Alona at Philip ang perang kinita sa kasal para ibili ng maliit na bahay kung saan plano nilang bumuo ng sariling pamilya. Sa unang taon, nabiyayaan agad sila ng anak na lalaki na pinangalanan nilang Alan. Maayos naman ang buhay ng mag-asawa. Si Philip ay nagsasaka ng palay, habang si Alona ay taong bahay at may mga alaga silang baboy at manok na nagsisilbing emergency fund kung sakali na kailanganin nila ng pera. Mabilis nilang maiibenta ang mga alagang hayop. Maayos ang relasyon ng mag-asawa. Minsan, may kaunting away pero napag-uusapan naman. Nang sumunod na taon, muli silang nabiyayaan ng anak na babae na pinangalanan nilang Ashley. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng 4 na anak ang mag-asawa. Mahirap ang buhay. Gusto ko na sanang magpatali, binsang wika ni Alona kay Philip. Nako, wag muna. Gusto ko pang madagdagan ang anak natin. Mahirap kapag kaunti lang ang anak. Dadating ang araw na iiwanan rin nila tayo. Tsaka kaya ko pa namang magtrabaho. Mas masaya kapag malaki ang pamilya. Sagot naman ni Philip. Lumipas pa ang ilang taon ay nabiyayaan sila ng 3 pang mga anak. Noong mga panahong iyon, unti-unti na ring humihina ang kita sa sakahan, kaya napagpasyahan ng mag-asawa na tama na ang 7 anak. Marami ang bilang na ito para sa isang pamilyang naghihirap, lalo na nang magsimulang mag-aral ang mga bata. Buti na lamang at mayroong public school na malapit, hindi na problema ang tuition fee, tanging baon, project at pagkain araw-araw na lamang ang inaalala ng mag-asawa. Sa paglipas ng mga taon, kahit papaano ay nakakaraos naman ang buhay ni Alona at Philip. Subalit, maraming pagsubok ang dumating sa kanilang buhay. Nandyan ang problema sa pampa-ospital dahil na-dengue ang isa sa kanilang mga anak. Dumagdag pa ang paghina ng kita ni Philip lalo na sa tuwing bumabagyo. Sa kabila ng lahat ng iyon ay sinikap nilang makaipon ng pera upang makapagpagawa ng sementadong bahay at deyerong bubong malapit sa bahay ng magulang ni Philip. Kahit paunti-unti, nakakapagpagawa sila kasabay ng pag-aaral ng mga bata sa elementarya. Ayon kay Alona, pamahal ng pamahal ang materyalis ng bahay. Kaya hanggat kaya pa nila ay uunti-untiin ang makabili para labor na lamang ang poproblemahin. Sa dami ng mga pagsubok na dumaan sa kanilang buhay, hindi sila nawala ng pag-asa na mangarap, lalo na sa tuwing makakarinig sila ng hindi magandang salita mula sa ibang tao, at madalas ay sa sarili pang kamag-anak. Isa nga sa kanila ay ang mga kapatid at magulang ni Philip. Hindi si Alona nakapagtapos ng elementarya dahil sa hirap ng buhay, kaya naman, pinangarap niya na makapagtapos ang kanyang mga anak kahit sa high school. Alam niya raw ang pakiramdam ng hindi nakapag-aral. Yung pakiramdam na mahihiya kang humarap sa ibang tao, lalo na kung Ingles ang pinag-uusapan. Si Philip naman ay nakapagtapos ng high school, pero mas piniling magtrabaho na lamang sa sakahan nang sa gayon ay makasama ang kanyang mag-iina. Dati siyang nagtrabaho sa pabrika sa syudad, pero hirap na hirap siyang makaipon dahil na rin sa yaya ng barkada tuwing bagong sweldo. Siyempre, kailangang makisama kaya napipilitan siyang uminom at bumili ng kung ano-ano. Kaya sa huli ay umuwi na lamang siya para matulungan na rin si Alona sa pagpapalaki ng mga bata. Noon pa man, kapag may dumarating na mga bisita o kamag-anak, doon sa bahay ng magulang ni Philip ang tuloy. Pero si Alona ang nag-aasikaso. Siya ang namamalengke, nagluluto, naglilinis ng bahay at naghuhugas ng mga pinagkainan. Utusan kumbaga. Hindi siya gaanong pinapansin kung hindi naman uutusan. Si Philip naman ay panay kuha ng mga gulay at prutas na pwedeng ipadala sa mga bisita.
kahit pa wala namang pasalubong ang mga ito sa kanila noong dumating. Katwiran ni Alona, nakakahiya sa pamilya ni Philip kung wala man lang silang ipapadala o ibibigay. Isang araw, umuwi ang kapatid ni Philip na si Roland, kasama ang asawa at mga anak nito. Siyempre galing sa syudad, mapuputi, matataba at mga sosyal sila na kung magsalita ay akala mo kung sino. Tulad ng nakasanayan, doon sila tumuloy sa bahay ng magulang ni Philip. Normal naman na sa ating mga Pinoy na kapag may dumating na taga-syudad ay akala mong artista na pinagkakaguluhan ng mga kapitbahay o kung sino mang tsismosa sa barangay. Siyempre pasikat si Roland, panay ang pagmamalaki nito sa kanyang mga anak. Kesyo, honor student at matatalino ang mga ito at kilala sa paaralan. Ganoon din ang asawa niyang si Melody na akala mo kung makapagsalita ay napakaraming pera. Ikinakwento niya kay Alona na sa private school daw nag-aaral ang kanyang mga anak. Alam mo Alona, iba talaga ang pinag-aaralan ng mga bata na nasa private school kaysa nasa public. Mas matalino ang mga bata dahil natututukan ng mga teacher. Nakangising wika ni Melody habang nag-aasikaso sila sa kusina. Oo ate, maganda talaga ang nasa private school. Kaya lang ay wala naman din kaming pampaaral dahil mahal ang tuition. Tsaka sa bayan pa yon, walang service ang mga bata. Wika ni Alona habang patuloy sa paghuhugas ng mga plato. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, galingan ang pag-aaral para hindi naman sayang ang ibinabayad. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, galingan sa pag-aaral para hindi naman sayang ang ibinabayad namin. Buti naman at desidido silang mag-aral dahil alam mo na, may mga pangarap sa buhay. Yung panganay ko gusto raw magpulis, tapos yung bunso naman ay gusto daw magdoktor. Yung dalawa hindi ko pa alam kung ano ba ang gusto. Pero sabi ko basta pagbutihan lang ang pag-aaral, wala namang problema. Pagpapatuloy ni Melody. Nako ate, buti pa kayo, may pangarap na para sa mga bata. Iba talaga pag may pera. Yung mga anak namin ni Philip, makagraduate lang sa high school ay masaya na kami. Ayaw ko din namang paasahin ng mga bata na makakapag-aral sila hanggang college dahil wala kaming budget. Ay naku Alona, wag mo nang isipin yon. Marami namang 2-year course at TESDA ngayon. Di ka magbabayad ng malaki. Kahit 6 months lang okay na. Bahala na ate. Elementary pa lang naman ang mga bata. Tsaka sana makuha rin sila sa pa-scholar ni Mayor para kahit papaano ay may pandagdag allowance. Kinagabihan ay nagkaroon ng kaunting salo-salo na dinaluhan ng ibang mga kapitbahay. Aba, edi ang bahay na ito pala ay kay Philip mapupunta dahil siya ang bunso. Wika ng isang kapitbahay. Naku, hindi siguro dahil ang bahay na ito ay magiging bakasyunan lang. Nagkatinginan lamang si Alona at Philip. Pero sa isip-isip nila ay wala naman talaga silang interes sa bahay na iyon dahil pinagsisikapan nilang makapagpatayo ng sariling bahay. Maliit man ay matatawag nilang sarili. Nang mga sumunod na taon ay graduate na sa elementarya ang dalawa sa mga anak ni Alona at Philip. Ang panganay na si Alan ay nag-aral sa high school sa kanilang barangay, habang si Ashley naman ay nakakuha ng scholarship sa private school sa bayan, matapos graduate bilang valedictorian. Ang ikatlo at ikaapat nilang anak ay honor student din, kaya malaki ang potensyal na makakuha ng scholarship sa high school. Noong mga panahong iyon ay may munting tindahan na si Alona. Namimili na rin siya ng mga walis tingting, mga gulay at niyog, pandagdag income dahil lumalaki na ang gastos ng kanilang pamilya. Nang dumating ang bakasyon, umuwi ulit si Roland at Melody kasama ang kanilang mga anak. Naku Alona, honor student pala yung mga anak mo. Sa bagay, ilang estudyante lang naman sila sa classroom, tsaka wala pang section-section. Hindi tulad doon sa school ng mga anak ko, may star section pa nga. Lahat sila honor student, kaya kapag napasama ka doon talagang matalino. Wika ni Melody habang namamalengke sila. Oo ate, doon sa school ng pangalawa ko dyan sa bayan may section-section din. Buti at napasama daw siya sa section 1. Nasa 45 yata sila sa classroom. Nagulat nga kami noong PTA meeting, bigla akong tinawag sa stage.
Top 8 pala si Ashley. Kahit siya ay hindi rin makapaniwala dahil ang mga kaklase niya raw ay puro matatalino. Sabi ko, sipagan pa ang pag-aaral para hindi mawala ng scholarship. Alam naman niyang wala kaming pampaaral. Sabi naman ni Ashley, sisipagan na lang daw niya para hanggang sa college ay may scholarship pa din. Pasimpleng sabi ni Alona. Kahit papaano ay gusto niya ring maipagyabang ang achievement ng kanyang mga anak. Dahil dati ay puro oo na lamang siya sa kung ano ang sabihin sa kanya. Ano naman daw ang course na kukunin ng mga anak mo? Alam mo ngayon, hindi man talaga ang mga technician at mekaniko. Kahit yung sa TESDA, pwede na yung 6 months lang. Baka yung panganay ko, yun na lang munang ipakuha ko para makapag-abroad agad. May mga kakilala naman kami na pwedeng mag-backer. Siguro matutulungan ng anak ko. Wika ni Melody. Buti pa kayo ate, maraming kakilala. Kami ni Philip, talagang dasal at tiwala na huwag pabayaan ang mga anak namin. Sa awa naman ng Diyos, masipag mag-aral ang mga anak ko at talagang gusto ring makaahon sa hirap. Noong makapagtapos sa high school si Alan ay nag-enroll siya sa TESDA. Kumuha siya ng NC2 para maging electrician, pati na rin ang driving course nang sa gayon ay matuto siyang mag-drive. Malaki raw kasi ang kita sa pagmamaneho ng mga malalaking truck. Ang totoo niyan, hindi naman talaga ni Alan gusto na mag-TESDA, pero dahil gusto niyang makatulong na sana sa pamilya, kaya pinagbutihan niya iyon sa pag-asang makakapag-abroad. Ngunit, 17 taong gulang pa lamang siya noon. Kailangan niya pang maghintay ng 1 taon bago makapag-asikaso ng mga dokumento. Pagka-graduate ni Ashley sa high school, nakapasa siya sa entrance exam sa PUP. Balak niyang kumuha ng kursong Business Administration major in Marketing. Gusto niya sanang mag-accountancy, subalit iniisip niyang masyadong matagal ang 5 taon. May mga kapatid pa siyang mag-aaral kaya gusto niyang makagraduate agad para makatulong sa pamilya. Dahil sa inggit, sinabi ni Alan sa kanyang mga magulang na gusto niya ring mag-aral sa college. Basta pag-aralin lang daw siya kahit anong course okay lang, basta makapagtapos lang ng pag-aaral. Naawa naman si Alona at Philip sa kanilang anak, kaya pinayagan nila itong mag-enroll sa PUP. Magkaklase sana ang magkapatid, pero sinuwerte si Ashley na ma-ofera na mag-aral sa Maynila habang nakikitira sa bahay ng kanyang tiyahin na kapatid naman ni Alona. Nang malaman ni Roland at Melody ang bagay na ito ay nakaramdam sila ng inggit dahil ang panganay nilang anak ay nag-aaral sa TESDA habang ang pangalawa ay sa private school nag-college. Ayon sa mag-asawa, mayabang daw si Alona at Philip dahil nagpapaaral ng anak ay wala namang pera. Mabilis na lumipas ang 5 taon. Ang magkapatid na sina Alan at Ashley ay parehong nakapagtrabaho sa Maynila. Si Alan ay sa bangko habang si Ashley naman ay sa isang private company bilang marketing officer. Parehong minimum ang sahod nila at nagrerenta ng maliit na apartment. Tuwing kinsenas at katapusan, nagpapadala sila ng pera sa probinsya para sa tuition at baon ng kanilang kapatid na nag-aaral na din sa kolehiyo. Ang ikatlo ay kumuha ng kursong education at ang ika-4 naman ay seaman. Nang mga panahong iyon ay lalo namang nainggit si Roland at Melody dahil ang panganay nilang anak ay walang regular na trabaho. Ang ikalawa ay 5 taon na sa college sa kursong HRM dahil may mga back subject. Ang ikatlo ay nag-TESDA na rin habang ang ika-4 ay kumuha ng kursong psychology. Minsang nagkatipon-tipon na naman ang pamilya ni Roland at Philip, muli na namang napag-usapan ang tungkol sa kanilang mga anak. Yung bunso namin gusto raw magdoktor. Sabi ko basta mag-aral lang ng mabuti. Siya na lang ang pag-asa, wika ni Roland. Nako, buti pa nga kayo kuya, nasusunod ang course na gusto ng anak ninyo. Yung mga anak namin ay iba ang gusto pero alam naman nilang wala kaming pangpaaral. Kaya kung ano lang ang kaya namin, di yun na muna ang pagtiyagaan. Sabi ko naman sa kanila, kapag may kanya-kanya na silang trabaho ay mag-aral na lang ulit sila, yung kursong gusto talaga nila. Dahil wala silang maaasahan sa amin. Dahil yung mga bunso ay gusto ring mag-aral. Buti nga at yung mga panganay ay desididong makatulong sa mga kapatid, kaya kahit papaano ay hindi na kami masyadong nahihirapan.
Swerte yung mga bunso. Yung ika-4 ko nga ay hindi ko akalain na makakapag-aral ng seaman. Bago yun makapag-enroll ay panay pa ang iyak. Sabi ko, anak, hindi namin kaya yan. Gawa may boarding house, baon, tuition, project, tapos kung ano-ano pang ambagan. Sabi ko sa kanya, tanungin muna si ate at kuya niya kung kaya. Kakayanin daw. Kaya sabi ko, buti na lang at hindi pa nagsisipag-asawa yung mga panganay. Wika naman ni Philip. Sabihin mo naman sa mga anak mo, pag may hiring sa kumpanya nila ay baka pwedeng tulungan ng mga pinsan. Yung panganay ko puro kontraktual ang nakukuhang trabaho kaya walang benefits. Sige kuya, sabihin ko sa mga anak ko. Lumipas ang 3 taon. Nakapasa sa board exam ang pangatlong anak ni Alona. Maswerte itong nakapagturo agad sa public school. Maraming natuwa at pumuri sa mag-asawang Philip at Alona dahil simple lang sila pero kahit papaano ay unti-unti nang nakakapagtapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Marami sa kanilang mga pinsan ay napapansin na rin sila at kinikilala bilang parte ng pamilya. Alona, ang swerte naman ng mga anak mo. Sa susunod niyan, donya ka na. Lalo na kapag nakapagtrabaho na yung seaman mo. Wika ng isa sa mga kapitbahay. Nako, di ko rin masabi mare. Baka magsipag-asawa na yan sila. Hindi naman ako umaasa na bibigyan nila ako ng pera. Basta ang hiling ko lang sa mga anak ko, tulungan nilang makapag-aral yung mga bunso. Mahirap yung walang pinag-aralan. Mahinahong sabi ni Alona. Dumaan pang ilang taon ay nagkaasawa na nga ang mga anak ni Alona at Philip. Pero sa kabila nito ay natutuwa sila dahil tumutulong pa rin ang mga panganay na pag-aralin ang mga bunsong kapatid. Isang gabi, napag-usapan ni Alona at ng kanyang mga anak ang tungkol sa mga pinagdaanan nilang hirap noon. Alam niyo mga anak, noon ang pangarap lang talaga namin ng tatay niyo ay ang makapagtapos kayo sa high school. Pero ngayon, hindi ko akalain na graduate na kayo sa college at may maayos pang trabaho. May awa talaga ang Diyos, wika ni Alona. Oo nga nanay, dati inuutos-utusan ka lang ng mga bisita ni Lola. Pero ngayong okasyon, wika naman ang pangatlo. Oo, naaalala ko dati, sa kapitbahay lang tayo nakikinood ng TV. Black and white pa yun. Tapos doon lang tayo nakasilip sa bintana. Kahit gusto pa nating manood, kapag pinatay yung TV, wala tayong magawa kung hindi ang umuwi tapos matulog na lang. Pero ngayon, ang laki na ng TV natin, tapos HD pa. Natatawag sabi naman ni Alan, hindi laging kayo ang nasa ilalim. Kaya yung mga taong nakikita nyong naghihirap ngayon, huwag nyong husgahan dahil malay nyo, dumating ang araw na sila naman ang nasa ibabaw. Ano man ang marating ninyo sa buhay ay huwag niyong kalimutang magpasalamat sa Diyos at tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa inyo. At higit sa lahat, huwag kayong maging mapanghusga sa kapwa. Matuto kayong maging mapagkumbaba. Sabi nga sa Biblia, ang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Sa huli, ang mga anak ni Roland at Melody ay nakapagtapos naman ng pag-aaral. Yun nga lang, wala pang swerte sa trabaho. Hindi na rin sila gaanong nagkikwento kay Alona at Philip ng tungkol sa kanilang mga anak. Lalo na ngayong baon na sila sa utang dahil sa mismanagement na nangyari sa kanilang negosyo. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.